Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Pumalo na sa 26 ang naitalang nasawi sa bansa dahil sa hagupit ng bahabagat at mga bagyong Maymay at Luis. Samantala, umabot na rin sa mahigit 197 million pesos ang pinsala sa agrikultura, kabilang ang mga palayan at gulayan sa Northern Luzon at Mimaropa. Sa kabila nito, tinitiyak ng pamahalaan ang walang patid na tulong, suporta at emergency response sa mga napinsala. Si Sofia Potenciano sa detalye. Umabot na sa 26 ang naitalang nasawi dahil sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Philippine National Police, as of 2 p.m. kahapon August 11, karamihan sa mga biktima ay nasawi dahil sa landslide sa Cordillera Administrative Region. Mayroon ding naitalang casualty dahil sa pagkalunod, kuryente, at habang mayroon ding nabagsakan ng puno. 15 individual naman ang sugatan habang 2 ang patuloy pa rin hinahanap ayon sa PNP. Dahil dito, nag-deploy ang PNP na mahigit 3,000 personnel para sa search, rescue at retrieval operations sa mga apektadong lugar. Samantala, sa naging panayam ng 13 Mornings kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, inihayag niyang nasa 197 million pesos na ang danyo sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki rito sa ating palayan, umabot ng almost 144 million. Sinusundan niya ng ating mga gulayan at high value crops, nasa 30 million, and then yung nasira sa ating mga irrigation facilities, nasa almost 16 million, at sinusundan ng ating maisan at 4.7 million. Dagdag ni Asik de Mesa, Nueva Ecija ang pinaka-naapektuhang lugar na may 72 million pesos na halaga ng pinsala. Kasunod ang Oriental Mindoro at Pangasinan. Yung ating damages, lalo na sa palayan, karamihan nito ay partially damaged. Of the total 6,700 hectares na damage, ay about 5,747 hectares dito partially damaged. So ibig sabihin may chance pa ng recovery. At almost 1,000 hectares yung totally damaged. At ito ay maliit lang na bahagi lang in terms of volume na napoproduce natin. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na hindi ito makaapekto sa presyo ng bigas at gulay. Nakahanda na rin ang higit 110 million pesos worth ng binhi ng palay, mais, gulay at pataba para sa mga apektadong lugar. May naka-standby ding rice bags mula sa NFA. Nag-iikot na rin ang Philippine Crop Insurance Corporation para sa indemnification o pamamahagi ng insurance sa mga farmers. At handa na ang ACPC para sa Survival and Recovery Loan Package na hanggang 25,000 pesos. Samantala, umabot na sa 74 million pesos ang naipamahaging tulong ng pamahalaan para sa mga apektado ng bagyo at habagat. Kabilang dito ang halos 450,000 family food packs na ipinamahagi ng DSWD. Gayon din ang mahigit 5,000 na non-food items at halos 14,000 ready-to-eat foods. Pagtitiyak ng kagawaran, hindi rin ito kukulangin. Yung pong mga naka-preposition na goods na na-distribute sa mga disaster-affected areas ay mare-replenish po. Kasi araw-araw nagpo-produce pa rin tayo ng mga family food packs at meron naman tayong existing framework agreement sa iba't ibang mga distributors or retailers. So we're able to draw down from those agreements and supply the necessary areas na nakakaranas nga po ng iba't ibang mga kalamidad. So, DSWD is essentially ready to provide the necessary augmentation support to the local government units. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, 13 sa tanghali ng Congress TV.